Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. At maraming salamat sa iyo poging-poging Lodi at Chopa ng Dinagat Island, malaking tulong ito. Heto na ang una na si Lodi Juanito Jr. Veloces, Lodi Rafi Elias, Lodi Alderico Cadillong, Lodi at Leo Asibal, Lodi Yepskay Anor, Lodi Kenneth Colarga, Lodi Aniceto Olein, Lodi Noraid Acanapia, Lodi Raiden Lindy, Lodi Davino Felipe. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-106 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang kagubatan sa hating gabi, nababalot ng malalim na dilim na tanging mahinang liwanag ng buwan ang bahagyang sumisilip sa pagitan ng mga sanga ng puno. Mariin ang mga tingin ng ating bida kay Elder Pion, tila sinusukat ang bawat kilos at ekspresyon nito ng may halong pagdududa at determinasyon. Napasalubong ang kanyang mga kilay habang nakatingin sa ating bida, at ang kanyang mga mata ay bahagyang kumitid na tila hindi natutuwa sa ipinapakitang tapang ng ating bida. Sinabi pa niya kay Elder Pion na yan ang gusto kong itanong. Dahil ikaw naman ang humabol sa amin. Sumagot ito sa kanya na ikaw ba ang kasama ni Mabonggi na dumating? Tumugon ang ating bida na nakita mo na? Sabi ko na sayo, ikaw itong humahabol sa amin. Napasabi sa kanya si Elder Pion na isa kang mayabang na bata. Mabilis na nawala sa kinatatayuan si Elder Pion, na para bang bigla na lamang naglaho sa isang iglap, at tanging mahinang ihip ng hangin ang naiwan sa kanyang pinagtayuan. Agad na nakarating ito sa ating bida, na tila sa isang iglap ay aatakihin siya. Agad namang iniwasan nito ng ating bida, bahagyang ibinaba ang kanyang ulo sa tamang sandali habang dumaan ang biglaang pag-atake sa ibabaw niya. Marahan ngunit mabilis ang kanyang galaw, sapat upang makaligtas ng hindi nasasagi, at ang hangin na dumaan ay tila humaplos lamang sa kanyang buhok. Malakas namang umatake pabalik ang ating bida, mabilis at diretso ang galaw na tila gustong tapusin agad ang sagupaan. Umugang ang hangin sa lakas ng kanyang atake habang inihampas niya ito patungo kay Elder Pion, puno ng determinasyon ang kanyang kilos. Gayunman, mabilis din itong naiwasan ni Elder Pion, na bahagyang umilag sa huling sandali na parabang inaasahan na niya ang galaw ng ating bida. Muli na naman itong aatake sa ating bida, at sa isang iglap ay kumilos si Elder Pion ng may pambihirang bilis. Tumama ang atake ni Elder Pion sa lupa, at sa lakas nito ay bahagyang umuga ang paligid habang kumalat ang alikabok sa pinagtamaan. Kasabay nito, mabilis namang nakatalon sa ere ang ating bida, iniwas ang katawan sa huling sandali bago tuluyang sumalpok ang pag-atake. Gumanti rin ang ating bida ng malakas na suntok mula sa ere, ibinuhos ang buong lakas pababa habang mabilis siyang bumabagsak. Gayunpaman, sa huling sandali ay nakaiwas si Elder Pion, bahagyang umurong sa gilid na tila inaasahan na ang galaw na iyon. Tumama ang suntok sa lupa, at agad na kumalat ang malakas na impact na parang pagsabog. Nagpaangat ng alikabok at nagpagalaw sa paligid. Mabilis ang kanilang galaw, halos magkalapit ang dalawa sa bawat galaw, at sa isang iglap ay tila maabot na ng kamay ni Elder Pion ang ating bida. Ang kanyang mata ay nakatutok, puno ng konsentrasyon habang ramdam ang bigat at bilis ng bawat sandali. Naiwasan naman ni Elder Pion ang mabilis na suntok ng ating bida, bahagyang umilag sa huling sandali na halos masapawan ang galaw. Habang ginagawa ito, nakatingin siya sa ating bida, at halata ang kaunting inis sa kanyang mukha. Patuloy silang nagpalitan ng atake, bawat galaw ay puno ng determinasyon at bilis, at halata na ayaw ng bawat isa na nagpatalo sa kabila ng tensyon. Ang kanilang mga suntok, sipa, at mabilis na galaw ay nagbabanggaan sa ere at sa lupa, at halos parehong nasesalag ang bawat atake, hindi basta-basta nakakaabot ang isa sa kabilang panig. Makikita sila sa ere, nakasilay sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buwan, patuloy sa kanilang mabilis at mabangis na palitan ng atake. At ang tanging makikita na lang ay ang impact sa hangin sa bawat pagkakataong nagkatamaan ang kanilang mga galaw. Ang hangin ay nag-alon at gumulaw sa paligid, bumabaluktot sa liwanag ng buwan at nag-iiwan ng maliliit na alon at piraso ng alikabok sa ere. At ilang sandali pa, pareho silang nakatungtong sa ibabaw ng maliit na sanga ng puno. Nagkatinginan sila, at sa pagitan ng kanilang matitinding titig, makikita ang simoy ng hangin na dumadaan. Dahan-daang humahaplos sa kanilang buhok at mga damit.
Ang liwanag ng buwan ay naglalaro sa mga galaw ng hangin, na nagbibigay diin sa bawat alon at galaw na nilikha ng tensyon sa pagitan nila. May seryosong tingin ng ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na dalubhasa rin ang taong ito. Paano siya nagkaroon ng mga ganito kagaling na tauhan sa ilalim niya? May nagugulat ding mga tingin sa kanya si Elder Pion na sinabi rin sa kanyang isip na nakatayo siya sa sanga gaya ko, pero hindi man lang ito lumalaylay. Napapikit ito na sinabi pa niya na bahagyang napababa ng ulo na ang magkaroon ng ganitong galing sa murang edad. Ikaw nga, ang pumatay kay Elder Go. Dagdag pa niya ito habang mariin na nakatingin sa kanya. Napasabi naman ng ating bida sa kanya na hindi ko alam kung sino ang tinutukoy mo. Napakarami na kasing nagsasabing kukunin nila ang buhay ko. Mula sa mga ibabaw ng puno napasabi sa kanya si Elder Pion na ha. Tumugon sa kanya ang ating bida na kasing galing mo ba siya? Sinagot siya ni Elder Pion na isa siyang dalubhasa, totoo, pero mas mababa ng kaunti sa akin. Napangiti ang ating bida habang naiisip si Tanda na parang alam ko na kung sino yun. Sa tingin ko, pinatay ko nga siya. Dagdag pa niya dito na ngayon, hahayaan mo ba akong magtanong din ng isa? Sumagot sa kanya si Elder Pion na ano yun. Sinabi sa kanya ng ating bida na bakit ang isang taong kasing galing mo ay nakatali sa organisasyong ito. Sumagot sa kanya si Elder Pion na nagkakamali ka. Hindi ako nakatali, kusang loob kong ibinibigay ang aking katapatan. Mariin na napatingin ang ating bida dito. At naiisip niya ito habang sinasabi sa sarili na sino ba talaga siya. Isipin mo na pinalaki niya ang isang taong gaya ni Chon So-sin. At nagagawa niyang makuha ang katapatan ng isang dalubhasang tulad nito. Bigla namang hinatak nito ang letigo sa kanyang katawan, at ang matalim na tunog ng letigo ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng paligid. Kasabay ng galaw, malamig at matatag ang tinig nito. Habang sinasabi, kung satisfied na ang ating kuryosidad, maglaban na tayong muli. Nilabas din niya ang kanyang espada, at mariin ang kanyang titig sa kalaban, na puno ng determinasyon at babalang nakikita sa bawat galaw ng mata. Hinampas naman ni Elder Pion ang kanyang letigo patungo sa ating bida, at mabilis itong gumapang papunta sa ating bida, tila may sariling buhay na sumusunod sa bawat galaw niya. Umikot ang letigo sa katawan ng ating bida, at bahagyang kumitid ang kanyang mga mata sa kaunting gulat. Agad namang mabilis na hinatak ni Elder Pion ang kanyang letigo ng malakas, at umalon sa hangin ang puwersa ng galaw nito. Ngunit sa sandaling maipit na siya ng letigo ni Elder Pion, mabilis na nakatalon ang ating bida sa ere, halos lumipad sa ibabaw ng hangin upang umiwas sa malakas na hampas. Ang puwersang sana'y gagapos sa kanya ay napakalakas, at makikita ang lakas nito sa bawat alon ng hangin at alikabok na sumabog mula sa punto ng kontak. Muli na namang pinagalaw ni Elder Pion ang kanyang letigo. At makikita itong mabilis na umikot sa kanyang katawan, parang may sariling buhay habang sinisiyasat ang bawat galaw ng ating bida. Naharang naman niya ang letigo gamit ang kanyang espada, at kitang-kita ang malakas na impact nito sa hangin sa bawat pagbangga ng bakal at tali. Na umaalon ng puwersa mula sa letigo. Mabilis na namang tumakbo ang letigo sa hangin, tila may sariling buhay na sumusunod sa bawat galaw ng ating bida. Umusad ito ng diretso, humahaplos sa paligid at nag-iiwan ng alon sa hangin habang papalapit sa target. Bawat hampas naman ng letigo ay matagumpay niyang nahaharang gamit ang kanyang espada, at bawat pagbangga ng bakal at tali ay nag-iiwan ng malakas na alon sa hangin. Ang tunog ng pagkatama ng espada sa letigo ay umalingaw-ngaw sa paligid, na parang nagpapaalala ng bawat galaw at puwersa sa palitan ng laban. Isang mabilis na dulo ng letigo ang paparating patungo sa kanya, humahabol sa bawat galaw niya at puno ng puwersa mula sa bawat iglap. Nang galaw ni Elder Pion. Agad namang naghandang pigilan nito ang ating bida, itinaas ang kanyang espada at pinwesto ang katawan ng maayos, nakatutok sa dulo ng letigo na tila gustong dumampi sa kanya. Nagawang mahawi ng ating bida ang letigo, at kitang-kita ang malakas na impact nito sa hangin sa bawat galaw ng kanyang espada. At pagkatapos, pamatong siya sa sanga ng puno, maingat ngunit mabilis ang galaw upang mapanatili ang balanse sa manipis na sanga. Napatingin siya dito habang sinasabi sa isip na alam niyang dalubhasa ako. Kaya hindi niya hahayaang maging kampante ang kanyang sarili. Habang nag-iisip siya, biglang lumitaw ang letigo sa kanyang harapan, at kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkagulat. At mula sa malayo,
makikita ang malakas na pagsabog na bumuga ng alon ng usok. Kasabay nito, unti-unting umangat ang usok sa hangin, paikot-ikot at dahan-daang nagkakalat sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. At mula sa makapal na usok, bigla na lamang lumabas ang ating bida, mabilis at determinado patungo kay Elder Pion. Kitang-kita sa mukha ng matanda ang pagkagulat, ang kanyang mga mata ay kumitid, at bahagyang umatras ang katawan sa hindi inaasahang paglabas na iyon. Makikita ang mabilis na reaksyon ni Elder Pion, na agad namang nakapwesto habang nakatingin sa ating bida. Halata sa kanyang mga mata ang alerto at matalim na konsentrasyon, bawat galaw ay sinusuri at binabantayan ng may mabilis na kalkulasyon. Agad niyang sinalubong ng latigo ang ating bida, hinahabol sa bawat galaw at puno ng puwersa mula sa biglaang atake. Ngunit mabilis namang naharang ito ng ating bida gamit ang kanyang espada, at kitang-kita ang lakas ng impak sa hangin sa bawat pagbangga ng bakal at tali. Bumagsak sa lupa ang ating bida, at sa lakas ng pagdapo, bahagyang umangat ang lupa sa paligid niya, na nagdulot ng maliliit na alon sa lupa. Kasabay nito, unti-unting umangat ang usok mula sa hangin. Dahan-dahan naman na bumaba si Elder Pion, maingat bawat hakbang habang nilalapit ang kanyang mga paa sa lupa. At pagkatapos, sinabi nito sa kanya na malinaw na naging kampante si Elder Go nang makita kaya siya napatay. Napahinga naman ang ating bida ng tahimik, dahan-daang huminga at pinapawi ang tensyon sa katawan matapos ang mabangis na palitan. Nagulat naman si Elder Pion nang may makita siya, at bahagyang kumitid ang kanyang mga mata sa hindi inaasahang tanawin. Makikita ang espada ng ating bida na sa bilis ng galaw ay parabang dama-dami. Mariin na nakapikit ang ating bida habang pinapaikot ang espada sa kanyang harapan. At kitang-kita ang konsentrasyon at disiplina sa bawat galaw. Sa bilis ng ginawa niyang pag-ikot ng espada, makikita ang usok sa kanyang paligid na umiikot, parang sumusunod sa bawat galaw at humahabi ng kakaibang aura sa paligid niya. Nababahala naman si Elder Pion habang nakatayo at nakatingin sa kanya, bahagyang kumitid ang mga mata at bahagyang nakakunot ang noo sa hindi inaasahang galaw ng ating bida. Habang ang usok sa paligid ay makikita. At makikita ang ating bida na nakapikit. Marahang, sa isang iglap, iminulat niya ang kanyang mga mata, at ang kanyang tingin ay umuusok, naglalabas ng kakaibang aura ng lakas at determinasyon. Hinanda niya ang kanyang espada ng maingat, at ramdam ang bigat at konsentrasyon sa bawat galaw. Ang kanyang katawan ay nakapwesto ng balanse, bawat hakbang at galaw ay maingat habang ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa matalim na bakal. Sa sandaling yun, inihanda niya ang sarili upang gamitin ang kanyang kasanayan, ang Ghostly Shira Sword Style. Nagulat naman si Elder Pion nang makita niya ang handa na espada at maramdaman ang kakaibang aura mula sa Ghostly Shira Sword Style. Malakas na itinira ng ating bida ang kanyang espada, at sa bilis ng galaw nito, gumuhit ito sa hangin na parang isang bala na tumatagos sa paligid. Ang hangin mismo ay gumalaw sa bilis ng pagtira. Gamit ang first form ng Ghostly Shira Sword Style, mabilis na kumilos si Elder Pion upang umiwas sa paparating na atake, at agad niyang inilipat ang kanyang katawan sa huling sandali. At makikita ang kanyang ginawang atake sa malayo, kung saan ang puwersa nito ay nagdulot ng pagsabog ng usok na kumalat sa paligid, nagmistulang ulap sa ere. Mula sa ere, makikita si Elder Pion na nakatingin sa nawasak na paligid, ang mga mata niya'y kumitid at puno ng pagtataka at pagkairita. Bahagyang nakakunot ang kanyang noo, at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakalapat habang napasabi siya, "Ano ito?" Mabilis namang napatingin siya sa ating bida. At sa iglap na yun, ang kanyang mga mata ay bahagyang napalaki, puno ng alerto at bahagyang galit. Nakita niya ang ating bida na muli na namang naghanda ng kasunod na atake sa kanya, habang nakapwesto sa ere. Naglabas ng matinding puwersa ang ating bida, hawak ng mahigpit ang kanyang espada habang muling itinatira ang galaw gamit ang kanyang kasanayan, ang Ghostly Shira Sword Style. Winasiwas niya ito ng mabilis. Gamit ang kanyang fifth form, umalon ang enerhiya sa hangin mula sa espada ng ating bida. Humihiwa sa paligid at diretso patungo kay Elder Pion. Ang bawat iglap ng galaw ay nag-iiwan ng malalakas na alon ng puwersa. Ang malaking slash na pinakawalan ng ating bida ay malapit nang tumama kay Elder Pion, at ramdam ang malakas na alon ng puwersa sa hangin habang humihiwa ito sa paligid.
Napaungol naman si Elder Pion habang ang letigo na hawak niya ay dinobel, hawak niya na ngayon sa magkabilang kamay, at ramdam ang puwersa ng paparating na atake na halos dumurog sa paligid. Sa isang kisap mata, nilamon siya ng napakalaking slash na pinakawalan ng ating bida. Isang nakakabinging ugong ang sumabog sa paligid habang ang enerhiya mula sa espada ay marahas na bumangga sa kanyang katawan. Makikita ang mga mata nito sa gulat na nakatingin sa slash ng ating bida. Dumaan ito sa katawan ni Elder Pion. Sa isang kisap mata, ang rumaragasang enerhiya ay tila humiwa sa kanya, para bang pinupunit ang mismong laman at lakas na bumabalot sa kanyang katawan. Napigil ang kanyang hininga. Ang kanyang katawan ay bahagyang napaurong, tila tinatangay ng puwersa habang ang hiwa ay tuluyang dumaan sa kanya. At sa sandaling yun, makikita ang kanyang mukha. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Mabigat, malamig na napangiwi ng mukha habang napapaungol. At sa sumunod na iglap, tuluyan na siyang nilamon ng slash ng ating bida. Ang enerhiya mula sa espada ng ating bida ay hindi na lamang basta umatake, ito ay naging isang rumaragasang alon na sumakap kay Elder Pion. Walang natira, hindi nakatakas. Tila ba ang mismong hangin ay naging talam, sabay-sabay na humihiwa mula sa iba't ibang direksyon. At sa loob ng mapangwasak na puwersang yun, tila hiniwa ang buong katawan ni Elder Pion. Sa ere, makikita ang bakas ng kanyang atake. Ang hangin ay hindi pa rin humuhupa, patuloy na umiikot, ang mga ulap ay tila hinayla pababa, sumasabay sa puwersang iniwan ng kanyang slash. At sa ibaba, nababalot ng makapal na usok ang buong paligid. Mula rito, makikita ang ating bida. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. At doon, ang kanyang tingin sa itaas ay mariin, matalim, diretso. At sinabi niya sa isip na ang matandang yun kanina. Hindi niya alam ang tungkol sa akin. Ibig sabihin, maging si Chon So-in ay hindi rin ako nabasa. At naalala ito na sinabi pa niya sa isip na kung gayon, si Chon So-in ay kapantay ko lamang. Kung siya ay mas magaling pa sa akin, dapat ay nasukat na niya ang aking kakayahan. Napatingin siya sa kanyang espada na sinabi pa na ang nasa likod ni Chon So-in ay malamang na mas mahusay pa kaysa sa akin. Dagdag pa niya habang napaseryoso ng mukha na kailangan ko pang maging mas malakas. At lumipat ang eksena sa Alliance Leaders Chamber. Makikita ang isang mataas at engranding upuan. Ngunit, ito ay bakante. Walang nakaupo. Ang upuan ng Alliance Leader. At sinabi nito na salamat sa inyong paghihirap. Seryosong nakatingin dito si Galzariang na napasabi sa isip na hindi na niya itinatago ang kanyang tunay na anyo. Hindi. Marahil iniisip niyang wala ng dahilan para itago pa ito dahil nabuo ko na ang ilang bahagi ng kanyang plano. At sinabi niya na isang bagay yun na hindi kailanman dapat ginawa. Sumagot ito sa kanya na hindi kailanman naging karapat-dapat si Mabonggi na maging pinuno ng alliance sa simula pa lang. Hindi ba't yan ang dahilan kung bakit matindi mo itong tinutulan? Nakasalubong ang kilay ni Galzariang na sinabi niya na kung gayon, bakit mo pa rin ipinilit na maging pinuno siya ng alliance? Sumagot ito sa kanya na wala namang panuntunan na nagsasabing tanging mga perpektong tao lamang ang maaaring maging pinuno. Muling sinabi sa kanya ni Galzariang na hindi nagtutugma ang iyong mga salita. Napapikit na napahinga naman ito ng malalim. At sinabi nito sa kanya na inaamin ko, sa anumang kaso, ang pagpatay sa pinuno ng alliance. Ang pagpaslang sa pinuno ay hindi ko intensyon. Sinagot siya ni Galzariang na hindi mo intensyon? Hindi. Kung kabilang ka sa organisasyong yun, ang inyong mga intensyon ay iisa lamang. Nakatingin ito sa kanya na sinabi na ito ay lubos na magkaiba. Dahil nanatili ka sa Merm Alliance, maaari mo bang aminin na kabahagi ka ng hangarin ni Mabonggi? Tahimik na nakatingin sa kanya si Galzariang, at pagkatapos ay tinanong niya ito na papatayin mo rin ba ako? Bahagyang napangiti ito, at tumingin ng mariin na sinabi sa kanya na kung binalak ko yun, dapat ay namatay ka na kasabay niya doon. May seryosong tingin din sa kanya si Galzariang na sinabi niya na sino ang balak mong suportahan bilang pinuno ng alliance sa pagkakataong ito. Habang seryoso ang pag-uusap nila, napatingin sila sa gilid ng may sumisigaw na ano ba ang sinasabi ninyo? Dagdag pa nito na anong ibig ninyong sabihin na pumanaw na ang aking ama? At dito na po nagtatapos ang ika-106 na kabanata.
Ika-107 Kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang Justice Pavilion. Sinabi ng ating bida na hindi ko kailanman naisip na iisipin mo si Matchulgon. Napahawak sa baba si Galzariang habang nakapikit na sinabi na ako rin naman. Habang nakatingin ang ating bida sinabi niya sa isip na ang kapangyarihan sa likod ng mga eksena ang nagtanggal kay Galzariang. Kung gayon, salamat kay Mabonggi, umakyat siya para maging Supreme Advisor kaya ituturing nila siyang tinik sa kanilang lalamunan. Dagdag pa niya na maaaring hindi ito matapos sa simpleng pagpapatalsik lang kay Galzariang mula sa kanyang posisyon bilang Supreme Advisor. At pagkatapos, sinabi niya na mayroon akong isang kahilingan. Sumagot sa kanya si Galzariang na isang kahilingan. Ano yun? Sinabi sa kanya ng ating bida na maaari ka bang sumama sa akin sa isang lugar ngayon din? Napasabi naman sa kanya si Galzariang na saang lugar ba ang tinutukoy mo? Tumugon ng ating bida na mauunawaan mo rin kapag nakita mo na. At medyo matatagalan tayo ng kaunti. Habang nakatingin ang ating bida sinabi sa kanya ni Galzariang na Terra na. Nagulat naman ang ating bida na napasabi sa isip na pumapayag siya ng walang pag-aalinlangan sa isang mapanganib na kahilingan na pumunta sa isang lugar na hindi man lang niya alam. Naglalakad siya nang tanungin siya ni Galzariang na ano pa bang ginagawa mo? Napalingon ang ating bida na sumagot na sige. At pagkatapos, makikita na sila ay nasa isang maliit ngunit matibay na bangka. Dahan-daang gumagalaw sa malinaw at malamig na tubig, habang ang ating bida ay masigasig na nagsasagwan. Patuloy silang umaandar sa bangka, ang bawat pagtagilid nito ay banayad ngunit may kasamang tunog ng tubig na dumadampi sa gilid, habang dahan-dahan nilang tinatahak ang malawak at misteryosong East Lake. Sinabi ng ating bida na hindi mo ba itatanong kung saan tayo pupunta? Tumugon sa kanya si Galzariang na ang mahalaga ay kung bakit tayo pupunta roon, hindi kung saan, di ba? At pagkatapos tahimik na napatingin si Galzariang sa gilid. At sinabi na higit sa lahat, nakakatuwang makalabas muli sa tabi ng lawa pagkatapos ng mahabang panahon. Masayang napangiti naman ang ating bida. At makikita na nagpatuloy na siya sa pagsasagwan. At ilang sandali pa makikita na sila na dumaong sa maliit na tulayan. At sinabi ng ating bida na narito na tayo. Pakiusap, bumaba na kayo. Napasabi naman si Galzariang na isang isla? Tila namangha sa kanyang nakita si Galzariang sa unahan na napasabi na kawili-wili. Mayroon bang isang malaking lupain sa ganitong lugar? Sinagot siya ng ating bida na lupain ko ito. Napatingin sa kanya si Galzariang na sinabi na sayo ito? Tumugon ang ating bida na oo. Makikita ang sanga na sinabi pa ni Galzariang na oho. Punong-puno ka talaga ng mga sorpresa. Laging mayroon pang higit pa pagdating sayo. At makikita ang bubong ng pavilion. Kung saan makikita sila dito magkaharap na nakaupo. Tinagaya niya ito habang sinasabi na uminom ka muna. Sumagot naman sa kanya si Galzariang na salamat. Sinabi sa kanya ng ating bida na ang dahilan kung bakit kita dinala rito ay dahil mayroon akong kailangang sabihin sa iyo ng lihim. Tumugon sa kanya si Galzariang na nakapikit na ituloy mo. Napatingin ng tahimik naman ang ating bida sa ibaba, habang nagtatakang nakatingin sa kanya si Galzariang. Sinabi sa kanya ni Galzariang na ano ba ang sasabihin mo at ganyan ka kanerbiyos? Hindi ka man lang naging ganyang katensyon sa harap ng Demon Cult. Sasabihin mo ba sa akin na magbibitiw ka na sa Justice Pavilion? Nagulat naman ang ating bida na napasabi na ano. At sinabi pa niya na hindi yun. Sasabihin ko sana sa iyo kung bakit ako sumali sa Justice Pavilion sa simula pa lang. At napasabi si Galzariang na kung bakit ka sumali. Hindi ba't sinabi mong para lang ito makakuha ng karanasan? Muling napatahimik ang ating bida na nakatingin lang sa ibaba. Tumingin ng tuwid kay Galzariang na sinabi niya na ang totoo ay dahil ito sa iyo. Napasabi naman sa kanya si Galzariang na dahil sa akin? Tumugon siya na oo. Umiinom sa tasa si Galzariang habang sinasabi na ipaliwanag mo ng detalyado. Seryosong napasabi sa kanya ang ating bida na sinabi sa kanya na gusto kitang maging tauhan ko. Nagulat naman si Galzariang sa kanyang narinig. Patuloy lang na nakatitig ang ating bida sa kanya ng seryoso. At pagkatapos, malakas na tumawa sa harapan niya si Galzariang. Napasabi naman ang ating bida na bakit ka tumatawa. Sinabi sa kanya ni Galzariang habang itinaas ang alak ng tasa na patawad. Nagulat lang talaga ako.
Ibinaba ni Galzariang ang tasa sa lamesa na sinabi pa na kaya ang ibig mong sabihin ay, gusto mong magsilbi ako sa ilalim mo. Sinabi sa kanya ng ating bida na oo. Iyan ang dahilan kung bakit ako pumasok sa Justice Pavilion. Para makuha ang tiwala mo at gawin kitang tauhan ko. Sinabi sa kanya ni Galzariang na alam mo namang ako ang Supreme Advisor ng Miriam Alliance, hindi ba? Tahimik na napatingin ang ating bida sa kanya. Nagsali ng alak si Galzariang habang sinasabi na alam ko na kung ano ang kaya mong gawin. May karapatan kang magsabi ng ganyang bagay. Dagdag pa niya habang naalala ito na husay sa pakikipaglaban na higit pa kay Mabonggi, at kayamanang sapat para magkaroon ng islang tulad nito. Ang paraan ng pagkilos mo sa Justice Pavilion ay nagpakita na matalas ang iyong isipan, na may pagpapasya na higit pa sa iyong edad. Tumingin siya sa ating bida na sinabi pa na at ang paraan mo rin ng paghawak sa iyong sarili sa gitna ng krisis. Sigurado akong mayroon kang mga katangian. Seryosong sinabi pa ni Galzariang sa kanya na kung isasama mo ako. Ano ang balak mong gawin? Sinagot siya ng ating bida na lalabanan ang Miriam Alliance at ang kapangyarihan sa likod ng mga eksena. Habang nililipol ang bawat mapanlinlang na nasa likod nito, tahimik lang na inangat ni Galzariang ang tasa ng alak habang nakatingin dito. Biglang nagulat ito nang sabihin pa sa kanya ng ating bida na naniniwala ako na ang dating pinuno ng Miriam Alliance ay pinatay nila. Seryosong sinabi pa niya na at pinatay din nila ang kasalukuyang pinuno ng Alliance. Nagwawala sila na tila ba sa kanila na ang buong Jiangho. Sa tingin ko, kailangan na natin silang pigilan. Natulala naman sa kanyang narinig si Galzariang na nakatingin sa ating bida. Habang siya naman ay nakatingin ng seryoso dito. Tinanong sa kanya ni Galzariang na pero bakit ako? Sinagot siya ng ating bida na may nagrekomenda sa iyo sa akin. Dagdag pa niya na kilalang-kilala mo rin siya. Nagtatakang sumagot sa kanya si Galzariang na may nagrekomenda sa akin. Sino? Bigla namang isang tao ang nagsalita sa gilid na sinabi na matagal na ring panahon, Supreme Advisor. Napatingin naman dito si Galzariang na may pagtataka. At nang tuluyan niya itong makita agad na napalaki ng mga mata ito. At napasigaw na ba Ekpyo? Gumalang ito at nakapikit na sinabi niya na naging mabuti ba ang iyong kalagayan? Masayang sinabi sa kanya ni Galzariang na hindi ko inaasahang makikita kita rito. At sinabi pa sa kanya ni Galzariang na ikaw ba ang nagrekomenda sa akin? Agad na tumugon ito sa kanya na oo. Itinuro ang ating bida na sinabi pa niya na naglilingkod ako kay Young Master Bayok. Tahimik naman na napatingin si Galzariang sa ating bida. Habang makikita ang kanyang mukha na nakangiti. Makikita ang kalangitan na unti-unti nang nilalamon ng dapit hapon. Habang sa di kalayuan ay makikita ang ating bida na nag-iisang nakatayo, tahimik at tila malalim ang iniisip, piniling lumayo at pabayaan munang mag-usap ang dalawa. Habang ang banayad na hangin ay dumadampi sa kanyang kasuutan at ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa ibaba. At sinabi pa niya sa isip na ano kaya ang pinag-uusapan nila ni Baekpyo. Nagawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Makikita ang kanyang mata na sinabi pa sa sarili na ngayon, ang natitira na lang ay nakadepende na kay Baekpyo. Naiisip niya si Galzariang habang binubulong sa kanyang sarili na gustong-gusto ko na sumali. Sa amin si Galzariang, pero hindi ko siya maaaring pilitin. At hindi ko dapat gawin yon. At ilang sandali pa makikita ang ating bida na napatingin sa gilid. Nakita niya pala ang dalawa na papalapit sa kanya. At nang makalapit, tumigil sila at humakbang pauna si Galzariang papunta sa kanya at tumigil. Sinabi sa kanya ni Galzariang na hayaan mong magtanong ako ng isang bagay. Kung matapos ang lahat ng ito ng ligtas, ano ang balak mong gawin? Sinagot siya ng ating bida na balak kong bigyan ng lahat ng kalayaan. Napasabi naman si Galzariang na kalayaan. Tumugon sa kanya ang ating bida na oo. Ang mga gustong umalis ay makaalis. Ang mga gustong manatili ay mananatili. Dagdag pa niya na hindi katapatan ang gusto ko. Nakatingin si Baekpyo habang sinasabi ni Galzariang na isa akong tao na mas maraming kapintasan at kahinaan kaysa sa nakikita niyo. Dagdag pa niya sa ating bida na magiging maayos ba talaga ang isang taong katulad ko? Bahagyang napangiti naman ang ating bida. At sinabi niya kay Galzariang na ang isa ay laging makakakita ng mga kapintasan sa kanilang sarili. Sinabi pa niya dito na kaya mo ba akong dalhin habang ikaw ay lumilipad? Ako ang siyang may pagkukulang sa maraming bagay.
Makikita naman ang pawis na tumutulo sa noo ni Galzariang na may gulat sa mukha. Habang nakatingin ng mariin ang ating bida sa kanya. Habang nakatingin naman si Baekpyo kay Galzariang na unti-unti itong yumuyuko ng tahimik. At sumuntok sa palad na sinabi pa niya, "Nako, si Galzariang, ang Supreme Advisor ng Miriam Alliance, sumusumpa ako sa harap ng langit at lupa. At sa lahat ng mga Diyos, na iaalay ko ang aking katapatan kay Young Master Bayok Lidan." Dagdag pa niya na ang aking huling Panginoon sa buhay na ito. Habang nakatingin ang ating bida dito, sinabi niya sa isip na, "Salamat, Zariang. Tunay na salamat sa iyo." At pagkatapos ay panandali ang tumahimik ang paligid. At dito na po nagtatapos ang ika-107 kabanata.